I remember, anong isa sa tinuro ko sa inyo kahapon? No? Na matutunan ninyo ang alin? Pakinggan yung mga aral at yung mga pagtutuwid. Is that true? No? Why? Bakit kinakailangan nila matutunan yon? Upang sa ganoon, sa bawat salita na maririnig nila sa kanilang mga magulang, hindi sila magtatanim ng sama ng loob. It's the same. Kung hindi nyo ito, maintindihan, alin, yung sinasabi ko ngayon, isa lang ang pwedeng patunguhan na ito. Ano yun? Iisipin nyo na pinepersonal ko kayo. At darating ang araw, sasama ang loob nyo sa akin. At sasabihin nyo, iiwanan na kita, pastor, then God bless you. Why? Why? For me, ang trabaho ko, you know what? Ilatag sa inyong harapan ang katotohanan. That's all. Tama po ba? That's why I know, many of you or some of you, ayaw nyo sa akin. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko sa inyo o gusto ko sa kanila. I am very honest to my statement. Tama? Bakit ko ipagsisiksikan ng sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin? Correct me if I'm wrong. Mas gusto ko na mahalin ako ng mga tao, you know what, na alam ko na kung saan, totoo yun sa puso nyo. And for me, hindi ako mahirapan na mahalin din kayo. Amen? Pero mahirap, yung sasabihin mo, tawag ito, na mahal mo sila na kahit na hindi ka nila mahal. That's very impossible, I think. Amen? Listen to me. Hindi ako Diyos. Diyos lang ang may kayang gumawa nun. Tama ba? Am I right? Oh. Di tayo nagkakaintindihan, ha? Tama po ba? Alam niyo ba na hindi lahat kaya kong mahalin? Tama? See? Pastor, di ba sabi sa salita ng Diyos, love your enemy? That's true. Amen? Tama po ba? That's true. But you know what? Always remember, hindi ko kinakailangan ipagsiksikan ng sarili ko saan? Sa mga tao na ayaw ako. Amen. That's why, kung mahalaga ako sa buhay nyo, pahalagahin nyo higit sa lahat ang salita ng Diyos na tinatanggap nyo. That's all. Wala akong ibang hiningi sa inyo. Meron ba akong hiningi sa inyo na ibang kapalit? Wala. Tama po ba? That's why pakinggan nyo kung ano yung naririnig nyo. Kung ano yung sinasabi sa ating kalagitnaan. Tama po ba? Let's continue. Hallelujah. Where are we? Where are we? Verse 13. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasama na nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Tama ba? I hope and pray na hindi maging hangal ang mga puso ng bawat isa sa atin. The moment na marinig natin ang alin, ang bawat salita, ang bawat katotohanan sa buhay natin, still, matutunan natin kung paano maniwala, kung paano tumugon, kung paano, you know what, higit sa lahat, paniwalaan ang bawat naririnig natin. Why? As I said a while ago, hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi katulad sa kanilang kapanahunan, kasama nila, kapiling nila, nakikita nila, kausap nila ang Diyos. Saan yun ang Panginoong si Kristo? Remember? But sa ating panahon, hindi. Amen. Unless bubuksan mo ang spirito mo, unless bubuksan mo ang iyong mga spiritual na mata, unless bubuksan mo ang iyong spiritual na kaisipan, amen, then dun mo maunawaan, ikaw pala ay unti-unti na nakakita sa Diyos. Ikaw pala ay unti-unti na nagiging malapit sa Diyos. Ikaw pala ay unti-unti na nakakarinig sa bawat tinig ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Receiving these things. Hallelujah. Look out.
14. Pagkatapos, napakita siya sa 11. Samantalang kumakain ng mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo. Anong sabi? Pinagwikaan niya sila. Dahil saan? Sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo. Amen? I hope and pray na ngayong matuto tayo na hindi na kinakailangan pa, na pagwikaan tayo na masakit ng Diyos para lamang maniwala tayo sa Kanya. Diba? Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi tayo mga kabayo eh. Remember last Sunday? Sa binasa natin, para tumakbo yung kabayo, kailangan mo rendahan. Para tumakbo yung kabayo, kailangan mong hatawin. Hindi ka kabayo. Hindi tayo hayop. Tama po ba? Para maniwala, para tayo ay matutong makinig. Amen. Meron kang puso, meron kang isipan, manalangin ka sa Diyos, Panginoon, bakit kaya ang puso ko hindi makapaniwala? Sa bawat naririnig ko ngayon. Amen? Manalangin ka. And then maniwala ka na, bibigyan ka ng kasagutan ng Diyos. Kung yan ang problema mo, then first check your heart. And then ipakikita sa iyo ng Diyos yung kabuuan ng puso mo. Hindi mo kinakailangan pumunta sa doktor, Dok, pakibiyak nga yung dibdib ko. Pakikuha muna yung puso. No, don't do that. You will die. Amen? Anong kailangan mong gawin? Sabihin mo sa harapan ng Diyos, Lord, buksan niyo po yung puso ko. Maging ang aking mga mata, ang aking kaisipan. This time, struggle ako, hirap ako, na maniwala, na makinig, na matuto sa iyong salita. But Lord, ang totoo, nananabig ako sa iyo. Gusto kong mapalapit sa iyo. Gusto ko na makilala kita pa ng lubusan. Gusto ko na maunawaan ka pa ng lubusan. Gusto ko sa bawat salita na aking natanggapin, makita ko kung ano ang iyong sinasabi. Kung ano ang totoong nilalaman ng iyong puso't isipan. Is that good? What do you think? Is that good? Diba? Na-encounter nyo na ba yun sa buhay nyo while you are meditating, while you are, reading the Word of God? Even now, merong revelation or spirit of revelation mula sa kalangitan na nag-overflow sa buhay mo. And then how can you imagine, na makita mo yung sarili mo sa ganung kapamaraanan? I tell you, napakaganda. Wow, the moment na nagbasa ka, then nakikita mo, wow, napakaraming revelation yung dumadating sa iyo. Not only head knowledge. Like for example, the way kung paano ka makinig ngayon. Habang meron akong sinasabi, first, second sentence, sa bawat word, meron ka nare-receive. You have a revelation also. Sa bawat salita na natatanggap mo ngayon, nanganganak ito patuloy ng kapahayagan sa buhay mo. And that is your personal revelation. Amen. And sa bagay na yan, mas lalo ka nagiging matatag. Sa bagay na yan, mas lalo ka nagiging strong. Sa bagay na yan, mas lalo mo na nakikita kung gaano katapat ang Diyos sa buhay mo. Why? It's because, listen, hindi lang si pastor ang tumatanggap ng buhay na kapahayagan. Subalit maging ang bawat isa sa bawat isa sa inyo. Why? It's because natutunan mo kung paano kumonekta. Natutunan mo kung paano makinig. Natutunan mo kung paano i-apply ang mga bagay na ito ngayon. And once na meron dumating na problema, circumstances sa buhay mo, alam mo na kung paano makinig sa tinig ng Santong Espiritu. Hindi ka na struggle. Alam mo, God is always in control. Amen. Hindi ka na nagpapanik. Why? It's because alam mo, hindi na dapat na ma-stir up yung emotions mo. Kundi, ang Espiritu mo ang dapat na ma-stir up sa buhay mo. I tell you, what is that? Is that a good thing? The moment na makita mo o ma-receive mo o matanggap mo ang bagay nito, I tell you, ikaw mismo magbe-benefit. May masama ba doon? Doon sa desire ng puso ko na kung saan, one day, ang bawat isa sa inyo, lumago kayo sa ganitong bagay, sa ganitong flow, sa ganitong klaseng, lebelo. Hindi. No? Na makareceive ka ng word for you,
patuloy na nanganganak ang salita ng Diyos. Merong itong patuloy na kapahayagan. The moment na binabasa mo yung word, once na meron akong sinasabi, for you, yung isang salita, yung isang sentence, meron itong panibagong kapahayagan. Why? That is the fruit of revelation. That is the fruit of the Holy Spirit. Amen. Naririto pa kaya sila? Tama. Habang nakaupo ka dyan, anong ginagawa niya? Hindi ko maintindihan eh. Sige, hayaan na lang natin magsalita. Matatapos na naman eh. I tell you, hindi ako nawalan. Tama ba? Hindi ako ang nawalan. Why? It's because natutunan niyo sa matagal na panahon na ang lahat ay sa natural lang. No, hindi niyo nakikita na ang natural ay merong spiritual na aspeto. Oh. Tama mali. Tanungin ko kayo. Ngayon, nararamdaman mo yung katawan mo, ang tawag dyan, physical. At sa loob ng iyong physical na katawan, may tinatawag na kaluluwa. Nakikita mo? Hindi po. At sa iyong kaluluwa, merong spirito. Nakikita mo? Hindi po. It's the same in the church. Ang nakikita lamang, halos lahat ng mga tao, yung physical. Pero ang hindi nyo nakikita, yung spiritual aspect of the church. Na dapat nyo makita. Na dapat na mas maging interesado kayo. Why? It's because sa matagal na panahon, you know what? Mas lalo nating ine-enjoy lang o mas ine-enjoy lamang natin yung mga physical na bagay. Even sa word, even sa preaching, even sa message, gusto nyo laging natural. Hindi pwede mangyari. Tama po ba? Why? It's because ang bawat pangako, ang bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos, ito ay spirito. Amen. Remember? Bago palikhain ng Diyos ang tao, ito ay nagsimula sa spirito. Paano yun nangyari, Pastor? Let there be light. And there was light. Sino nagsabi? Diyos. Anong sabi niya? Magkaroon ng liwanag. Ano nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Saan nagsimula? Sa salita. Ano ang ginawa ng salita? Naghulma o bumuo ng liwanag. Ano yon? Pisikal na aspeto. Tama ba? Pero bago magkaroon ng pisikal na aspeto, nagsimula saan? Sa salita. Ano ang salita? Espiritu. Na nanggagaling sa Diyos. Did you get this thing? Are you learning? Oh, that's why I hope and pray na makita niyo yung other side of the church. Amen. Na kung paano meron sa physical. Ngayon, like for example, everybody look at me. Lahat kayo naririto sa physical, amen, realm. What about in the spiritual realm? Oh. Amen. Then dun mo makikita at ang Diyos lamang makakapagsabi kung sino yung konektado sa kanyang spirito. Why? It's because once na konektado ka sa kanyang spirito, you know what? Alam ng Diyos, kita ng Diyos, you know what? Na ngayon pa lamang maging sa physical, meron nangyayari sa inyo sa spiritual. Pastor, ano ba yung spiritual, physical, physical, spiritual? Listen! Amen. Learn how to listen. Amen. Ang pakikinig ay meron tamang kapamaraanan. Paano ka makikinig? Huwag mo lang pakinggan yung gusto mong pakinggan. Ah, ito maganda to.